Naisip mo na ba kung bakit ka ipinanganak sa isang tiyak na petsa? Ang iyong kaarawan ay hindi aksidente. Inilagay ka ng Diyos sa mundo sa eksaktong sandali para sa isang partikular na dahilan. Ayon sa Biblia, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Ibig sabihin, bago ka pa man ipinanganak, nilikha na ng Diyos ang iyong tadhana at pinili ang iyong kaarawan na may layunin. Ipinakita ni Jesus na ang bawat aspeto ng ating buhay ay may mas malalim na kahulugan. Ngayon, susuriin natin ang mga kasulatan upang ipakita ang kahulugan ng bawat buwan ng kapanganakan ayon sa Biblia. Makinig ng mabuti. Maaring ipahiwatig ng ilang mga kaarawan ang isang espesyal na misyon sa iyong buhay. Baka pinili ka ng Diyos upang makamit ang isang pambihirang bagay. Maraming tao ang nakakaramdam na sila ay para sa isang dakilang layunin. Marahil naramdaman mo rin ito na parang may natatanging misyon ka. Mahalagang malaman ang mga kaarawan na nagpapakita ng banal na biyaya. Kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga espesyal na petsang ito, ang iyong layunin ay lampas sa ordinaryo. Inaanyayahan kita na ilagay ang iyong kaarawan sa mga komento at tingnan kung ang kahulugan ng iyong buwan ng kapanganakan ay tugma sa iyo. Hindi lang ito isang pag-usisa. Ito ay isang hakbang patungo sa pagbubuo ng isang komunidad ng pananampalataya at suporta sa isa't isa. Sa video na ito, kung naniniwala ka sa Diyos at gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman, mag-subscribe sa channel at huwag palampasin ang dulo kung saan ihahayag namin ang pinakamahalagang mga kaarawan. Simulan natin sa kahulugan ng pagkakaroon ng kapanganakan noong Enero. Ang pagkakaroon ng kapanganakan noong Enero ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang perpektong banal na disenyo. Ang Enero, ang unang buwan ng taon, ay sumasagisag sa simula at bawat simula ay may banal na kahalagahan sa Biblia. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagpala ng isang silip ng banal na simula, isang refleksyon ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha na naroroon mula sa simula ng kasaysayan. Ang Enero bilang simula ng lahat ay kumakatawan sa paglikha, ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mundo. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ganito nagsimula ang lahat, at ganito rin nagsimula ang iyong pag-iral. Kung ikaw ay ipinanganak noong Enero, pinagkalooban ka ng Diyos ng kapangyarihan ng mga bagong simula, gaya ng muling binago ng Panginoon ang lahat sa simula. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay may kakayahang makahanap ng kaliwanagan sa dilim. Sila ay tinadhana upang maging mga tagapanguna upang magtatag ng banal na kaayusan sa isang mundong madalas nalulubog sa kaguluhan. Gaya ni Adan, ang unang tao na direktang nilikha ng kamay ng Diyos, dala mo ang potensyal ng simula. Inilagay ka ng Diyos sa mundong ito na may malinaw na misyon, maging isang leader, isang tao na gumagabay sa iba tungo sa mas dakilang tadhana na aayon sa makalangit na plano. Sa buong buhay mo, haharap ka sa mga pagsubok, ngunit bawat hamon ay isang pagkakataon na inilaan ng Diyos upang patatagin ka. Hindi mo haharapin ang mga pagsubok na ito ng mag-isa. Sinasamahan ka ng Panginoon sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mga ipinanganak noong Enero ay may hindi matitinag na kalooban, isang panloob na lakas na direktang dumadaloy mula sa manlilikha. Gaya ng isang ilog na sa kabila ng mga batong humaharang ay patuloy na nakakahanap ng daan upang dumaloy. Ang Enero 1 ay isang petsa na may matinding at malalim na kahulugan. Ito ay sumisimbolo sa simula ng lahat, ang pagsisimula ng isang bagong siklo. Sa araw na ito, ayon sa Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kung ang iyong kaarawan ay sa espesyal na petsang ito, ikaw ay sumasalamin sa espiritu ng paglikha. Ikaw ay isang tao na hindi kontento sa kung ano lang ang mayroon, kundi patuloy na naghahanap ng maaaring mangyari.
Mayroon kang kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, pangarapin ng isang mas maganda at maunlad na hinaharap, at magsikap upang gawing realidad ang mga pangarap na iyon. Gaya ni Adan, may kakayahan kang magdala ng mga bagong bagay sa buhay upang maging una sa paglikha ng landas na susundan ng iba. Kung ikaw ay ipinanganak noong Enero 6, may dala kang isang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Ang araw na ito, na kilala bilang Epiphany, ay ipinagdiriwang bilang ang pagpapahayag ni Jesus sa mundo. Ang mga pantas na ginabayan ng isang bituin ay natagpuan si Jesus at nasaksihan ang isang bagay na hindi pa nakita noon, ang presensya ng Diyos sa lupa. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 2, Talata 1, dumating ang mga pantas sa Jerusalem na nagtatanong, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Kung ang iyong kaarawan ay Enero 6, ang parehong bituin ay gumagabay sa iyong landas. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang mga naghahanap ng katotohanan ay tiyak na matatagpuan ito gaya ng sinasabi sa talata, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagiging ipinanganak sa petsang ito, ikaw ay nakatakdang maging isang tagahanap ng banal na katotohanan. Gaya ng mga pantas na sumunod sa bituin upang matagpuan si Jesus sa sabsaban, ikaw din ay tinawag upang sundan ang mga palatandaan na inilalagay ng Diyos sa iyong landas, kahit na hindi ito nakikita ng iba. Ikaw ay isang explorer, isang taong hindi nasisiyahan sa mababaw na sagot. Ang iyong buhay ay dinisenyo upang tuklasin ang layunin na nakatago sa likod ng mga bagay na nakikita, upang ipahayag ang hindi agad nakikita. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang isang matibay na kalooban, hindi matinag na determinasyon, at isang malinaw na layunin. Ang iyong kapanganakan sa Enero ay sumasalamin sa plano ng Diyos para sa iyo, upang maging isang tagapanguna, isang leader, isang tagahanap ng katotohanan, at isang tao na sa tulong ng Diyos ay malalampasan ang lahat ng pagsubok. Ikaw ay bahagi ng malikhaing gawain ng Diyos sa mundo. Ngayon lumipat tayo sa susunod na buwan, Pebrero. Kung ikaw ay ipinanganak noong Pebrero, ikaw ay nagtataglay ng malalim na emosyonal. May isang bagay sa iyo na tumutugon sa isang empatiya na nagbibigay daan sa iyo na maramdaman ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba, isang malasakit na gumagawa sa iyo ng isang tulay sa pagitan ng mga tao. Ang lakas ng Pebrero ay nasa kakayahang makahanap ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magkasalungat. Ikaw ay isang natural na tagapamayapa, may kakayahang magdala ng katahimikan kapag ang mundo ay nilalamon ng kaguluhan. Ang mga ipinanganak sa Pebrero ay natatangi dahil sa isang sensibilidad na nagpapakita sa mga paraang hindi lubos na uunawaan ng marami. Ang iyong pagiging malikhain ay nagsisilbing daluyan upang ipahayag ang mga matinding damdaming taglay mo. Kahit na hindi ka laging nauunawaan, alam mo ang katotohanan ng iyong nararamdaman, isang katotohanan na nasasalamin sa kagandahan na iyong nililikha, maging sa pamamagitan ng sining ng iyong mga salita o ng iyong pananaw sa mundo. Ang tanda ng iyong pagiging sensitibo ay natatangi at malinaw. Mayroon kang kakayahang makita ang mga detalye at mga banayad na bagay na hindi napapansin ng iba. Ikinuwento sa Ebanghelyo ni Lucas ang isang mahalagang pangyayari na naganap noong Pebrero. Nang dumating ang oras para sa kanilang paglilinis ayon sa batas ni Moises, dinala nila si Jesus sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon.
Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay iniharap sa templo noong Pebrero 2. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang pagtatalaga, isang pag-aalay sa Diyos. Si Maria at Jose, sa isang gawain ng kalinisan at pagsunod, ay inialay si Jesus sa Diyos sa templo. Kung ang iyong kaarawan ay Pebrero 2, ang iyong buhay ay puno ng kabanal-banalang pangyayaring ito. Ikaw ay pinagkalooban ng isang misyon, isang tawag upang italaga ang iyong buhay sa isang bagay na higit pa sa iyong sarili. Hindi ito isang pabigat, kundi isang karangalan, isang tanda na may mas makapangyarihang mga puwersa na gumagalaw sa pamamagitan mo. Madalas ipakita sa kasulatan kung paano pumipili ang Diyos ng mga taong may dalisay na puso upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Si Samuel, isang propeta na isinilang mula sa isang pangako, ay inialay sa banal na paglilingkod mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ina, si Hana, matapos manalangin ng taimtim para sa isang anak, ay inialay siya sa Panginoon. Buong pusong itinatalaga si Samuel sa paglilingkod sa Diyos. Lumaki si Samuel sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang hukom at propeta ng Israel. Ang mga ipinanganak noong Pebrero, lalo na ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa Pebrero 2, ay nakikibahagi sa bukasyon ng pagtatalaga bilang mga banal na instrumento sa isang mundong naghahanap ng liwanag at patnubay. Mula pagkabata, Samuel, naramdaman mo na ang dakilang layuning humuhubog sa iyo. Minsan, maaaring mahirap itong maunawaan, ngunit ang iyong dedikasyon at kalinisan ang gagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang pagiging ipinanganak noong Pebrero ay nangangahulugang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, mayroon kang alab ng mga patuloy na naghahanap ng katotohanan, at sa kabilang banda, ang lambing ng mga tunay na nakakaunawa sa paghihirap ng iba. Ang iyong empatiya, ang iyong pinakamalaking regalo. Nagbibigay ito sa iyo ng kakayahang makabuo ng malalim na koneksyon sa mga tao sa paraang kakaunti lamang ang makakagawa. Ikaw ang laging nakikinig kapag ang iba ay tahimik. Ikaw ang nagbibigay ng pag-unawa kapag ang lahat ay nawawala. Ang dualidad na ito sa iyong pagkatao, ang perpektong balansi sa pagitan ng misteryoso at malinaw, ay siyang nagtatangi sa iyo. Kumikilos ka sa isang magulong mundo, ngunit natatagpuan mo ang kapayapaan. Hindi ka natatakot sa hindi tiyak. Sa halip, ikaw ay nahahalina dito, sapagkat alam mong sa bawat kontradiksyon ay may nakatagong katotohanang naghihintay na matuklasan. Bilang isang ipinanganak noong Pebrero, mayroon kang natatanging kakayahan na magkasundo ang mga magkasalungat upang magdala ng kahulugan sa kaguluhan. Ang iyong kakayahang makita ang hindi halata upang maunawaan ang mga emosyon na maaaring hindi napapansin ng iba ay nagpapakilala sa iyo bilang isang tunay na tagapaglikha. Gayunpaman, ang iyong pagkamalikhain ay hindi limitado sa sining. Ito ay umaabot sa iyong kakayahang lumikha ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Ipinanganak ka na may kakayahang magtayo ng mga tulay sa pagitan ng mga tao upang pagalingin ang mga sugat sa kanilang mga puso, at sa paggawa nito, natatagpuan mo rin ang iyong sariling paggaling. Magtiwala ka sa iyong intuisyon at huwag magpadala sa mga panlabas na hitsura. Ang nakikita ng iba bilang kahinaan ay tunay na iyong pinakamalaking lakas. Ang iyong pagiging sensitibo ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, sapagkat habang ang iba ay nagtatangkang maunawaan ang mundo, ikaw ay nararanasan ito. Sa karanasang iyon, natutuklasan mo ang mga katotohanang nakatago sa iba. Ang iyong buhay, tulad ng buwan ng iyong kapanganakan, ay minarkahan ng mga dualidad, misteryo at kagandahan, ngunit higit sa lahat ng isang malalim na layunin. Ang pagiging ipinanganak noong Marso ay higit pa sa isang pagkakataon sa kalendaryo. Ito ay isang paanyaya sa pagtuklas, pagbabago
at pagbuo ng sarili mong landas. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagpala ng Diyos ng isang di mapigil na kuryosidad, isang patuloy na pangangailangang tuklasin ang mga misteryo ng universo. Ikaw ay isang tunay na explorer tulad ni Abraham na kayang sagutin ang banal na tawag at maglakbay sa kabila ng pamilyar upang hanapin ang ipinangako. Hindi ka natatakot sa hindi kilala. Sa halip, ikaw ay aktibong naghahanap nito. Ang kuryosidad na ito ay isang regalo na nagbibigay daan sa iyo na tingnan ang mundo ng may bagong kamangha-mangha, laging bukas sa mga plano na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang Marso ay isang panahon ng muling pagsilang, isang yugto kung kailan nagsisimulang lumitaw ang buhay pagkatapos ng kahirapan ng taglamig. Ang Marso 17 ay may espesyal na kahalagahan sa Biblia na nagmamarka ng simula ng baha noong panahon ni Noe. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan, bumuka ang mga bukal ng malalalim na tubig at nabuksan ang mga pintuan ng langit. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang kwento ng parusa, kundi isa rin ng pagbabago. Nilinis ng Diyos ang mundo upang magbigay daan para sa isang bagong paglikha na nag-aalok sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Noe ng pagkakataong magsimula muli. Kung ang iyong kaarawan ay sa Marso 17, ang iyong buhay ay pantay na minarkahan ng potensyal para sa dakilang pagbabago. Sa kabila ng mga bagyo at pagsubok na maaari mong harapin, binigyan ka ng Diyos ng kakayahang magtayo ng sarili mong arka at malampasan ang mga hamon, lumalabas na mas malakas, mas sariwa at mas buhay. Tulad ni Noe, mayroon kang kakayahang sundin ang mga utos ng Diyos kahit na hindi nauunawaan ng iba ang iyong landas. Sa isang mundong puno ng mga abala at kalituhan, nananatiling malinaw ang iyong gabay, gaya ng sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa aking tinig ang aking mga tupa, sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin." Ang mga ipinanganak noong Marso ay may masiglang enerhiya na nagtutulak sa kanila upang mag-explore, magsiyasat at patuloy na baguhin ang kanilang sarili. Hindi sila kontento na tanggapin ang realidad sa kung ano lang ito. Sila ay laging naghahanap ng kung ano ang maaari pang maging. Mayroon silang matalim na pakiramdam, isang likas na talento para makita ang higit pa sa nakikita, para questionin ang mga nakagawian at putulin ang mga nakasanayan. Ang Marso 25 ay isa pang makabuluhang araw sa buwang ito na nagmamarka ng pagpapahayag, ang sandali ng bisitahin ni Anghel Gabriel si Maria upang sabihin sa kanya na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos si Anghel Gabriel sa Nazaret, isang bayan sa Galilea, sa isang birhen na nakatakdang ikasal sa isang lalaking nagngangalang Jose. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at nagsabi, "Magalak ka, ikaw na lubos na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo, pinagpala ka sa mga kababaihan. Kung ipinanganak ka sa petsang ito, ang iyong tadhana ay itinuturing na magpapaliwanag sa mundo, tulad ng ginawa ni Maria sa pamamagitan ng pagdala ng tagapagligtas sa mundo." Ang pagsunod ni Maria ay isang pambihirang gawa ng pananampalataya. Bagaman hindi niya ganap na nauunawaan ang plano ng Diyos, siya ay nagtiwala at tumugon, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Ang malalim na pananampalatayang ito ay siyang tumutukoy din sa iyo. Ang mga ipinanganak noong Marso ay nakatakda para sa mas mataas na layunin, at kahit na ang landas ay minsan ay hindi tiyak, iniimbitahan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya, na sagutin ang Kanyang tawag at magpatuloy ng may pananampalataya. Ikaw ay bahagi ng isang banal na plano na nangangailangan ng iyong katapatan at ang iyong kahandaang sumunod saan ka man dalhin ng Diyos. Ang Marso
ay isang buwan ng komunikasyon at pagpapahayag. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan sa mga salita, ang kakayahang ipahayag ang mga bagay na hindi kayang ipahayag ng iba. Tulad ni Pablo na nagpahayag, sapagkat hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa bawat nananampalataya. Ikaw rin ay tinawag upang buong tapang na ipakalat ang katotohanan ng Diyos. Ang iyong kakayahan na ipahayag ang salita ng Diyos at dalhin ang kanyang mensahe sa mga nasa paligid mo ay isang kaloob na hindi dapat maliitin. Ikaw ay isang kinatawan ni Kristo, isang tagapagsalita ng banal na katotohanan. Ang mga ipinanganak noong Marso ay may espesyal na koneksyon sa tinig ng Diyos. Ang iyong malayang espiritu ay hindi nangangahulugan ng paghihimagsik, kundi isang kakayahang sundan si Kristo nang hindi alintana ang opinyon ng iba. Ikaw ay isang natural na leader, ginagabayan ng tinig ng Diyos at hinihimok ng isang banal na layunin. Ang pagiging ipinanganak noong Abril ay nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon sa mga kaganapang Kristiyano na sumasagisag sa pagtatapos ng isang siklo at sa pagsisimula ng espiritual na pagbabago. Ang buwang ito na minarkahan ng pagdiriwang ng mahal na araw at Pasko ng pagkabuhay ay kumakatawan sa pagsasara ng mga nakaraang yugto at ang pagbubukas ng mga bagong posibilidad. Ang mga ipinanganak sa Abril ay nakikibahagi sa enerhiyang ito ng pagbabago. Hindi aksidente na ang mga pinakabanal na pagdiriwang ng Kristyanismo ay nagaganap sa Abril. Kung ikaw ay ipinanganak sa buwang ito, ang iyong buhay ay itinadhana upang maranasan ang bawat pagbabago bilang isang personal na muling pagkabuhay. Ang Abril ang buwan kung saan si Jesus ay dumaan sa huling yugto ng pagbitaw. Sa Huwebes Santo, sa huling hapunan, ganap na niyang alam na ang kanyang oras sa lupa ay magtatapos na. Alam niya na kailangan niyang iwanan ang kanyang makalupang buhay upang buksan ang bagong pag-asa para sa sangkatauhan. Sa isang katulad na paraan, ang mga ipinanganak noong Abril ay may likas na kakayahang bitawan ang mga bagay na hindi na kailangan. Mayroon kang parehong kaloob. Kapag ang isang bagay ay hindi nakapakipakinabang sa iyo, likas mong alam kung kailan at paano ito pakakawalan ng may dignidad, walang pagsisisi at may matatag na tiwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagpapaalala sa atin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Tulad ni Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa huling hapunan, mayroon ka rin ng kakayahang ibigay ang pinakamahusay sa iyong sarili kahit pa nangangailangan ito ng mga sakripisyo. Dahil nauunawaan mong ang bawat gawa ng pagbibigay ay nagdudulot ng pagbabago. Sa Biyernes Santo, ipinakita ni Jesus ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang kanyang pagkakapako sa krus ay ang sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig at pagtubos. At kahit na tila iyon ang katapusan, hindi ito ganun. Sa parehong paraan, ang mga ipinanganak noong Abril ay may likas na katatagan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang malampasan ang pinakamatinding hamon. Kahit sa pinakamadilim na sandali, kinikilala ng iyong espiritu na ang pagdurusa ay bahagi lamang ng yugto ng pagbabago. Palagi kang tumitingin sa kabila ng sakit at tulad ni Kristo sa krus, alam mo na ang muling pagkabuhay ay malapit na, ay sumasalamin sa kakayahan na tapusin ang mga kinakailangang bagay, isang kasanayang taglay mo rin. Ipinanganak ka na may birtud ng pagtatapos ng mga kabanata, hindi na may kalungkutan, kundi na may paniniwalang ang bawat pagtatapos ay naglalatag ng simula ng isang bagong bagay. Ang Sabado Santo ay sumasagisag sa araw ng katahimikan, ngunit pati na rin ng pag-asa na kumakatawan sa paghinto bago ang muling pagkabuhay.
Ang mga ipinanganak noong Abril ay mga dalubhasa sa paghihintay. Nauunawaan mo na ang katahimikan at kapayapaan ay mga pauna sa pagbabago. Taglay mo ang isang pagtitimpi na hindi maunawaan ng marami sapagkat alam mo na ang pinakamahusay na mga bagay ay palaging darating pa. Mayroon kang kakayahang humawak sa pag-asa sa mga pinakanag-aalanganing sandali. Nagtitiwala sa kapangyarihan ng muling pagsilang na naghihintay sa iyo. Ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay ipinagdiriwang ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ang pagwawagi laban sa pagdurusa, at ang pagdiriwang ng isang bagong simula. Ang mga ipinanganak noong Abril ay nagdadala ng parehong enerhiya ng pagbabago. Ikaw ay isang patuloy na muling pagsilang, isang puwersang bumabangon sa tuwing humaharap ka sa isang hamon. Hindi mahalaga kung ilang beses kang bumagsak, palagi kang bumabangon na may mas matinding lakas at determinasyon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang nagpapatuloy na mensahe. Bawat pagbabago ay nagdadala ng bagong pagkakataon, isang bagong buhay. Ikaw ay itinadhana na bumangon, lumapit sa liwanag, at gabayan ng iba sa pamamagitan ng iyong halimbawa. Ipinapakita na pagkatapos ng sakit, palaging lumilitaw ang kagalakan. Bukod dito, ang Abril ay minarkahan din ng pagdiriwang ng Paskwa, ang pista ng mga Hudyo na ginugunita ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagtawid sa dagat na pula, isang sentral na pangyayari sa Paskwa, ay ipinagdiriwang sa ganitong paraan. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang Panginoon ay nagpadala ng malakas na hanging silanganin buong gabi, at ginawa ang dagat na tuyong lupa, at ang tubig ay nahati. Kaya't ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang tubig ay parang pader sa kanilang kanan at kaliwa. Kung ikaw ay ipinanganak sa Abril, ang parehong enerhiya ng paglaya ay naninirahan din sa iyo, nagtutulak sa iyo upang putulin ang mga tanikala at magpatuloy tungo sa kalayaan. Ang pagiging ipinanganak noong Abril ay nangangahulugang nauunawaan mo na ang buhay ay isang walang katapusang serye ng mga pagtatapos at simula, ng paglampas at pag-unlad. Ikaw ay nagiging kinatawan ng pagbabago, sumasalamin sa kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay, na sumisimbolo sa parehong muling pagkabuhay at kalayaan. Ang iyong kakayahan na magsara ng mga kabanata at magtungo sa mga bagong pakikipagsapalaran ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang katatagan, laging handang harapin ang anumang dalhin ng tadhana. Ang bawat pagbabago ay nagpapalakas sa iyo. Ang bawat pagtatapos ay isang paunang salita lamang sa isang bagong pakikipagsapalaran. Ang pagiging ipinanganak noong Mayo ay nangangahulugan ng pagtanggap ng paanyaya upang pahalagahan ang kagandahan at pagkakaisa na inilagay ng Diyos sa kanyang paglikha. Sa buwang ito, kung kailan ang likas na mundo ay nasa rurok ng kagandahan, ang kaluluwa ng mga ipinanganak sa panahong ito ay nahahayag. Ang mga ipinanganak noong Mayo ay may natatanging kaugnayan sa pagtuklas ng alindog sa pinakasimpleng bagay. Nakikita nila ang kamay ng Diyos sa lahat ng kanilang paligid, mula sa tanawin ng kalikasan hanggang sa mga pakikipag-ugnayan sa tao. Mayroon silang kakaibang pananaw na nagbibigay daan sa kanila upang kilalanin ang banal na kariktan sa pangkaraniwan, kaya't sila ay nagiging likas na tagapagtaguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga ipinanganak noong Mayo ay likas na tagapagsalita ng tunay na pagmamahal. Nauunawaan nila kung paano kumonekta sa damdamin ng iba at magbigay ng aliw sa mga may hirap na panahon. Bukod pa rito, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ay may likas na kakayahang mapanatili ang balanse sa kanilang buhay at mga relasyon.
Sila ay mga tagapagtayo ng matibay na pundasyon, hindi mga individual na madaling natatangay ng mga alon ng kawalang katiyakan. Mayroon silang matalik na koneksyon sa konsepto ng personal na kalayaan. Hindi sila yumuyuko sa mga panlabas na inaasahan o sa mga hadlang na maaaring ipinapataw nila sa kanilang sarili. Nauunawaan nila na ang kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos ay isang mahalagang biyaya. Gayunpaman, alam din nila na ang tunay na kalayaan ay may kaakibat na mga responsibilidad at hangad nilang gamitin ito upang parangalan ng Diyos at maglingkod sa iba. Ang Mayo 5, sa partikular, ay isang petsang minarkahan ng isang kwento ng pananampalataya at tapang na sumasalamin sa diwa ng mga ipinanganak sa araw na ito. Ang kwento ni David at Goliath ay isa sa mga pinaka-inspirasyonal na yugto sa kasulatan na sumisimbolo sa tagumpay sa harap ng napakalaking hamon. Ipinahayag ni David, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa pangalmot ng leon at sa pangalmot ng oso ay magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteyong ito." Kung ikaw ay ipinanganak sa petsang ito, ikaw ay may tapang na maihahambing kay David. Kapag humarap ka sa mga hamon ng buhay, hindi ka umaatras, kundi hinaharap mo ito ng may lakas at paniniwala na alam na ang Diyos ay nasa iyong tabi. Si David, bagamat isang batang pastol lamang, ay hinarap ang higanteng si Goliath gamit lamang ang tirador at 5 bato. Ngunit ang tunay na lakas niya ay nasa kanyang matatag na pananampalataya sa Panginoon. Sa parehong paraan, ang mga ipinanganak noong Mayo ay nagtataglay ng panloob na tapang na nagbibigay daan sa kanila upang malampasan ang pinakamatinding pagsubok. Tiwala sila na sa presensya ng Diyos sa kanilang tabi, walang kalaban ang hindi matatalo. Ang aral mula sa kwento ni David ay na ang kinalabasan ng mga laban ay hindi nakasalalay sa laki ng hamon, kundi sa lawak ng ating pananampalataya. Ang mga ipinanganak sa Mayo ay may matibay na pananampalataya na nagtutulak sa kanila na lampasan ang anumang balakid ng may dignidad at determinasyon. Bukod pa rito, ang Mayo ay sumasagisag sa espiritual na pagbabagong buhay. Ang Pentecostes, na madalas ipinagdiriwang sa buwang ito, ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang pagkakataon kung kailan bumaba ang banal na espiritu sa mga apostol na binigyan sila ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika at ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ayon sa mga Gawa 2, at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila. Ang mga ipinanganak noong Mayo, tulad ng mga apostol sa araw ng Pentecostes, ay may likas na talento sa komunikasyon. Sila ay madaldal at ekspresibo. May kakayahang ipahayag ang kanilang mga iniisip at damdamin ng malinaw at malalim na tumatago sa puso ng mga nakikinig. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita, hindi lamang sila nag-uudyok at nagbibigay inspirasyon, kundi ginagabayan din nila ang mga nasa paligid nila na nagiging sanhi ng malalim na koneksyon sa espiritual na antas. Ang koneksyong ito sa kapangyarihan ng mga salita at komunikasyon ay nagbibigay sa mga ipinanganak noong Mayo ng pambihirang talento sa paghawak ng mga alitan at pagpapalaganap ng pagkakaisa sa kanilang paligid. Mayroon silang kakayahang ipahayag ang kanilang damdamin mula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao at sa paggawa nito, napapakalma nila ang mga unos, naaayos ang mga hindi pagkakaunawaan at naitataguyod ang kapayapaan. Kilala sila sa kanilang natatanging kakayahang makinig ng aktibo, hindi lamang gamit ang kanilang tainga, kundi pati ang kanilang kaluluwa, kaya't nagiging silungan sila ng aliw at pag-unawa para sa iba. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na buwan, Hunyo.
Ang pagiging ipinanganak noong Hunyo ay hindi isang aksidente. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakatakdang magtayo ng matibay na haligi, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid mo. Ang Hunyo ay sumasagisag sa kooperasyon, balanse at pagsisiyasat sa sarili. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagkalooban ng pambihirang kakayahan sa pagpaplano at pagtatayo ng maingat na pagninilay bago gumawa ng aksyon. Ang iyong buhay ay hindi pinamumunuan ng biglaang desisyon, kundi ng karunungang lumilitaw mula sa pagninilay at responsibilidad. Ikaw ay isang tao na nauunawaan kung paano ang mga desisyon ngayon ay nakakaapekto sa hinaharap, kaya't maingat kang nagtutulak ng matibay na pundasyon ng katotohanan at integridad, katulad ng matalinong lalaki na binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at isinasagawa ito ay tulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Bumuhos ang ulan, tumaas ang baha at hinampas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi ito bumagsak dahil ang pundasyon nito ay nasa bato. Mateo 7:24-25. Ang mga ipinanganak noong Hunyo ay tulad ng matalinong lalaking ito. Hindi sila nagtutulak sa buhangin, kundi patuloy nilang hinahanap ang katatagan at lakas sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Alam nila na darating ang mga mahihirap na panahon, ngunit tiwala sila na kung maingat nilang itinayo ang kanilang pundasyon, walang makakapagwasak sa kanilang itinayo. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng mga ipinanganak noong Hunyo ay ang kanilang pagkahilig sa kooperasyon at pagkakaisa. Hindi lamang nila sinusubukang pagbutihin ang kanilang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng iba. Tinutulungan silang makamit ang katatagan at balanse. Ang Hunyo 24 ay isang mahalagang petsa, minarkahan ng kapanganakan ni Juan Bautista, isang mahalagang tauhan sa mga kwentong biblikal. Ayon sa Biblia, nang dumating ang panahon para manganak si Elizabeth, siya ay nagkaanak ng isang lalaki at naggalak ang kanyang mga kapitbahay at kamag-anak sapagkat ipinakita sa kanya ng Panginoon ang dakilang habag niya. Ang kapanganakan ni Juan Bautista ay higit pa sa isang kaganapan. Ito ay isang demonstrasyon ng banal na awa, isang tanda ng paghahanda ng Diyos para sa mas malalaking pangyayari na darating. Katulad ng kung paano inihayag ni Juan ang pagdating ni Jesus, ang mga ipinanganak sa petsang ito ay may espesyal na misyon. Ikaw ay nakatakdang maghanda ng daan, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid mo. Mayroon kang isang propetikong tawag upang gabayan ang iba tungo sa kaliwanagan. Tinutulungan silang matagpuan ang kanilang sariling espiritual na landas. Si Juan Bautista ay hindi lamang tagapagbalita ni Jesus, kundi isang simbolo ng integridad at katotohanan. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kanyang gawain ay binigyang diin sa mga salitang, isang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, ituwid ninyo ang kanyang mga landas. Kung ang iyong kaarawan ay Hunyo 24, taglay mo ang enerhiya ng paghahanda na ito. Mayroon kang kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba at ihanda ang daan para makausad ang iba tungo sa kanilang mga layunin. Ang iyong buhay ay nagsisilbing gabay sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong mga salita, kundi pati sa iyong mga gawa. Ang pagpaplano at pagninilay ay mahalaga sa iyo dahil hindi ka gumagawa ng biglaang mga desisyon. Bawat hakbang mo ay maingat na pinag-iisipan. Sinisiguro na ito ay naayon sa mga halaga ng integridad at katotohanan. Ang pagiging ipinanganak noong Hunyo ay nangangahulugang taglay mo ang mahalagang birtud ng pagtitiyaga at ang pag-unawa na ang tunay na kasaganaan ay makakamit sa pamamagitan ng pagtatayo sa matitibay na pundasyon.
para sa mga ipinanganak noong Hunyo, ang balanse at pagkakaisa ay mga pangunahing haligi. Hindi mo lamang hinahanap ang katatagan para sa iyong sarili, kundi kumikilos ka rin bilang tagapamayapa sa buhay ng iba. Sa mga sandali ng alitan, ikaw ang nagbabalik ng katahimikan, at sa mga oras ng kalituhan, ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan. Ito ay hindi dahil sa pag-iwas sa komprontasyon, kundi sa iyong pag-unawa na ang tunay na lakas ay nasa kooperasyon at paghahanap ng mga solusyong nakakabuti sa lahat. Kung ipinanganak ka noong Hunyo, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na magtayo at magprotekta, magbigay at tumanggap, magplano at magsagawa. Ipinagkaloob din niya sa iyo ang kaloob ng introspeksyon, isang bihirang karunungan at ang misyon na ihanda ang daan para sa mas dakilang mga tagumpay. Tulad ni Juan Bautista, ang iyong pag-iral ay itinakda para sa isang layunin na lampas sa iyong sarili. Hindi ka nandito upang mabuhay lamang ng iyong sariling buhay, kundi upang maimpluwensyahan ang buhay ng iba at magtayo ng isang bagay na magtatagal kahit matapos ang iyong panahon. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na buwan, Hulyo. Ang Hulyo ay isang simbolo ng paghahanap ng karunungan at ng koneksyon sa Diyos. Ang mga ipinanganak noong Hulyo ay walang pagod na naghahanap ng kahulugan, mga individual na hindi nasisiyahan sa mga bagay na halata, kundi palaging naghahanap ng bakit sa bawat sitwasyon at karanasan. Hindi sila kontento sa mababaw na pag-unawa. Ang kanilang espiritu ay minarkahan ng isang malalim na espiritual na kuryosidad. Isang matinding pangangailangan na matagpuan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa at matuklasan ang banal na layunin sa bawat pangyayari sa kanilang buhay. Sila ay likas na mausisang mga tao na bighani sa mundo sa kanilang paligid at hinihimok ng isang hindi mapatid na uhaw sa kaalaman, hindi lamang sa panlabas na mundo, kundi pati na rin sa kanilang panloob na sarili. Ang numerong 7 na malakas na kaugnay sa Hulyo ay may mahalagang espiritual na kahulugan sa Biblia. Sa Genesis, binanggit na natapos ng Diyos ang kanyang gawain sa ika-7 araw at nagpahinga mula sa lahat ng kanyang paggawa. Ang numerong 7 ay sumasagisag sa banal na kaganapan at kasakdalan. Ang mga ipinanganak noong Hulyo 7 ay may espesyal na koneksyon sa numerong 7 na itinuturing sa kasulatan bilang simbolo ng banal na kasakdalan at kaganapan. Ang numerong ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa aklat ng pahayag na makikita sa 7 simbahan, 7 anghel at 7 patungan ng ilawan na pinaiigting ang kahalagahan nito sa espiritual na aspeto. Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay madalas nakikibahagi sa paghahanap upang matupad ang kanilang banal na layunin na nagnanais na maabot ang kasakdalan na matatagpuan lamang kay Kristo at iniaalay ang kanilang sarili sa paggabay sa iba tungo sa layuning ito. Ang Hulyo 7 ay nagdadala ng matinding enerhiya na nagpapahiwatig ng kaganapan at espiritual na pag-angat. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kapanganakan sa petsang ito ay madalas na nakikita bilang likas na espiritual na mga lider na may kakayahang gabayan ang iba sa kanilang espiritual na paglalakbay. Mula sa murang edad, sila ay hinihila sa mga espiritual na bagay, maging sa pamamagitan ng ministeryo, relihiyosong edukasyon o pagbibigay ng espiritual na suporta sa mga nasa paligid nila. Ang kanilang buhay ay minamarkahan ng walang hanggang paghahanap ng karunungan na nagbibigay daan sa kanila upang liwanagan ang landas patungo sa katotohanan para sa iba. Ang Hulyo 3 ay may espesyal na kahulugan para sa mga ipinanganak sa buwang ito dahil ito ay ipinagdiriwang bilang pista ni San Tomas, ang apostol na nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa mapatunayan niya ito ng personal. Inimbitahan ni Jesus si Tomas na hawakan ang kanyang mga sugat,
pinalalakas ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng direktang karanasan. Sa parehong paraan, ang mga ipinanganak noong Hulyo ay maaaring dumaan sa mga panahon ng pag-aalinlangan, ngunit sila ay hindi tumitigil sa paghahanap ng konkretong mga sagot. Hindi sila nasisiyahan sa mga paniniwalang walang batayan, ninanais nilang maranasan at maunawaan ng personal ang katotohanan ni Kristo. At kapag natagpuan nila ito, ang kanilang pananampalataya ay nagiging matatag at hindi matinag. Ang Hulyo ay isang buwan na inilalaan para sa pagninilay at pagkilala sa sarili. Ang mga ipinanganak sa panahong ito ay mga bihasa sa sariling pagsusuri na nagbibigay ng oras upang maunawaan ang kanilang pinakapayak na pagkatao, na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng may katapatan sa kanilang sarili. Ang mga taong ipinanganak noong Hulyo ay hinihimok ng malalim na pakiramdam ng tungkulin, na may kamalayang ang kanilang pag-iral ay may mas mataas na layunin. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 3, nagtitiwala sila ng lubusan sa Panginoon at alam na sa pagkilala sa Kanya sa lahat ng kanilang ginagawa, Kanyang itutuwid ang kanilang mga landas. Ang malalim na paniniwalang ito ang gumagabay sa kanilang mga buhay na may katiyakang sila ay nasa mga kamay ng Diyos. Hindi nila hinahanap ang madadaling daan o mga shortcut. Sinusunod nila ang landas na inilatag ng Diyos para sa kanila, na ganap na alam na sa Kanyang kalooban matatagpuan nila ang tunay na kasiyahan. Tulad ng sinabi ni Jesus, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan." Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay nakatakdang maging ilaw na iyon upang ipakalat ang banal na karunungan at maging mga espiritual na leader at tagapagturo na gumagabay sa iba tungo sa landas ni Kristo. Bagamat maaaring mahirap ang gawain, ang mga ipinanganak noong Hulyo ay handa para dito, sapagkat kasama nila ang gabay ng banal na espiritu na nagbibigay sa kanila ng mga salita at lakas upang matupad ang kanilang misyon. Ngayon, tumungo tayo sa buwan ng Agosto. Ang Agosto na naliligo sa init ng tag-init ay naglalabas ng isang enerhiya na lampas sa pisikal na daigdig. Ito ay isang panahon ng pagninilay, pagbabago at pagpapalakas ng koneksyon sa Diyos. Ang mga ipinanganak noong Agosto ay likas na may talento sa pagpapanatili ng balanse sa iba't ibang aspeto ng buhay. Tulad ng isang timbangan na mahusay na nakakalibre, alam nila kung paano pamahalaan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan habang pinapanatili ang kanilang panloob na sentro. Ang katatagang ito ay hindi aksidente, kundi bunga ng likas nilang kakayahang makilala kung ano ang mahalaga at ituon ang kanilang enerhiya sa mga bagay na may pangmatagalang halaga. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan noong Agosto ay kilala sa kanilang pakiramdam ng balanse, na sumasalamin sa kanilang kakayahang makamit ang kanilang mga hangarin at layunin. Hindi sila ang uri ng mga tao na naghihintay lamang na mangyari ang mga bagay, kundi kinikilala nila ang kahalagahan ng pagkilos at ng nakadireksyong intensyon. Gaya ng sinasabi sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng diwa ng mga ipinanganak sa buwang ito. Hindi lamang sila nangangarap, kundi sila ay kumikilos, naniniwala na sa tulong ng Diyos kaya nilang makamit ang anumang layunin. Hindi nila tinitingnan ang mga balakid bilang hindi malalampasang hadlang, kundi bilang mga pagkakataon upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang buhay. Isa sa mga pinakamahalagang kaganapan na ipinagdiriwang sa Agosto ay ang pagbabagong anyo ng Panginoon, partikular na sa Agosto 6. Sa araw na ito, inihayag ni Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos kina Pedro, Santiago at Juan sa isang bundok. Ayon sa Mateo 17:2,
at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. Ang kanyang mukha ay nagningning na parang araw at ang kanyang kasuotan ay naging puting-puti na parang liwanag. Ang sandaling ito ay sumisimbolo sa banal na pagbabago at pahayag. Para sa mga ipinanganak noong Agosto, ang talatang ito ay sumasalamin sa kanilang sariling espiritual na ebolusyon. Minamarkahan ng patuloy na paghahangad ng mas malalim na pag-unawa at mas malapit na koneksyon sa Diyos. Hindi sila kontento sa mababaw na pagsasabuhay ng pananampalataya. Sa halip, hangad nilang maabot ang mas malalim na pag-unawa, isang bagay na sagrado na nagpapabago ng kaluluwa at naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ay nagbibigay din ng mahalagang aral tungkol sa pakikiisa sa Diyos. Ang mga ipinanganak noong Agosto ay may likas na koneksyon sa espiritualidad at madalas na naghahanap ng mga sandali ng katahimikan at pagninilay upang marinig ang tinig ng Diyos. Tulad ni Pedro, Santiago at Juan na nakasaksi sa kamahalan ni Kristo, ang mga taong ipinanganak sa buwang ito ay may kakayahang lampasan ang halata at masdan ang banal sa pang-araw-araw na buhay. Nauunawaan nila na tulad ng mga disipulo sa bundok, ang kanilang misyon ay maging mga saksi ng pagbabagong iyon at ibahagi ang kanilang kaalaman sa iba. Sa Agosto 15, isang mahalagang kaganapan sa kalendaryong Kristiyano ang ipinagdiriwang, ang pag-akyat ng mahal na Birheng Maria sa langit. Bagamat hindi direktang nabanggit sa kasulatan, ang pag-akyat ay isang malalim na nakaugat na tradisyon na sumisimbolo sa pag-angat ni Maria sa langit, isang gawa ng banal na biyaya. Sa Magnificat, ipinahayag ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng salinlahi ay tatawag sa akin na pinagpala." Para sa mga ipinanganak noong Agosto, ang pag-akyat ni Maria ay kumakatawan sa simbolo ng espiritual na pag-angat, isang hangarin na maabot ang pinakamataas na layunin at isang koneksyon sa Diyos na nag-aangat ng kaluluwa mula sa pangkaraniwan. Ang mga individual na ito tulad ni Maria na inaakyat sa langit ay naglalayon ng isang malalim na pakikiisa sa Diyos. Lubos na alam na ang kanilang buhay ay may mas mataas na layunin at sila ay nakatakdang mabuhay nang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa walang hanggang transcendence. Sa aklat ng pahayag, ipinakita sa Kabanata 12 ang isang kahangahangang pangitain. Isang babae na nadaramtan ng araw, may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at may koronang 12 bituin sa kanyang ulo. Marami ang nag-uugnay sa figurang ito kay Maria. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa dangal na tinatawagan ng mga ipinanganak noong Agosto. Inaanyayahan silang mabuhay ng may buong kamalayan sa kanilang tungkulin sa banal na plano. Ang pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga para sa mga ipinanganak sa buwang ito. Ang mga taong ito ay kinikilala na, higit pa sa kanilang mga pagsisikap at determinasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng basbas ng Diyos upang magbunga ang kanilang mga gawa. Tulad ng itinuturo sa Kawikaan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang mga ipinanganak noong Agosto ay may kakayahang makamit ang dakilang mga bagay, palaging suportado ng paniniwalang ang Diyos ang gumagabay sa kanilang mga hakbang. Ang pananampalatayang ito ay nagpapalakas sa kanila at nagbibigay ng kakayahang magpatuloy kahit sa mga mahihirap na panahon. Nauunawaan ng mga ipinanganak sa Agosto na kahit sa mga oras ng kakulangan, ang Diyos ay magbibigay ng kinakailangan.
at ang katiyakang ito ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at katatagan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ipinipili nila ang lubos na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa halip na madala ng takot o pangamba. Ang pagiging ipinanganak noong Agosto ay sumasagisag sa isang natatanging kakayahan na maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa mundo. Pinapanatili ang balanse sa mga pangangailangang makalupa at espiritual habang patuloy na hinahanap ang pagbabago sa presensya ng Diyos. Ang mga ipinanganak sa buwang ito, presensya ng Diyos. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay nagsisilbing mga embahador ng kapayapaan at balanse, namumuhay sa paraang bawat kilos ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging ipinanganak noong Setyembre ay nangangahulugang pagtanggap ng kaloob ng organisasyon, pagpaplano at karunungan. Ang buwang ito ay nagmamarka ng paglipat mula tag-init patungo sa taglagas na sumasalamin sa isang mahalagang katotohanang biblikal. Ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan at katumpakan. Ang mga ipinanganak noong Setyembre ay nakatakdang tularan ang banal na kaayusang ito sa kanilang mga buhay. Kumikilos bilang mga tagapagpatupad ng plano at istruktura upang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Sinasabi sa mga ngaral 3, may kapanahunan para sa bawat bagay at oras para sa bawat gawain sa silong ng langit. Sa kasulatan, ang organisasyon ay higit pa sa isang praktikal na kakayahan. Ito ay isang banal na birtud. Nang nilikha ng Diyos ang universo, inestruktura niya ito ng may masusing pagiging perpekto na inihiwalay ang liwanag sa dilim, araw sa gabi, at bawat elemento ay binigyan ng tamang lugar ayon sa layunin nito. Sinasabi sa Henesis 1, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at ito ay napakabuti. Ang mga ipinanganak noong Setyembre ay nagmamana ng ganitong banal na predisposisyon patungo sa kaayusan at layunin, kapwa sa kanilang personal na buhay at profesional na aspeto. Ang mga ipinanganak noong Setyembre ay mahusay sa pagpaplano at organisasyon, hindi lamang upang makamit ang mga layuning makatao, kundi upang maisakatuparan ang mga plano ng Diyos na lampas sa pansamantalang hangarin. Ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong ipinanganak sa buwang ito ang kakayahang maunawaan ang mga universal na katotohanan. Hindi sila kontento sa mga mababaw na bagay, hinahanap nila ang mas malalim na kahulugan sa bawat karanasan, relasyon at sandali ng kanilang buhay. Mayroon silang natatanging kaloob para makita ang higit pa sa agarang pangyayari at maunawaan kung paano umaakma ang bawat detalye sa mas malawak na banal na disenyo. Ang kakayahan ng mga ipinanganak noong Setyembre na makipag-usap ng malinaw at may lalim ay direktang pagpapahayag ng kanilang likas na karunungan. Sila ay bihasa sa sining ng komunikasyon, maayos na naipapahayag ang mga komplikadong ideya sa isang simple at madaling maunawa ang paraan. Ang kanilang matatalas na isipan ay nagbibigay daan sa kanila na suriin